Isang maligayang kapistahan po sa inyong lahat, sa ating lahat, ng ni San Bartolome na patron ng bayan ng Malabon. Viva San Bartolome! Viva San Viva San Bartolome! Viva! Viva San Bartolome! Viva! Mga ginigilig kong kapatid, tayo po ay nagkakatipon-tipon, hindi lamang para magbigay-pugay sa ating patron, kundi magpasalamat din sa Diyos sapagkat siya ang nag-anyaya sa atin dito sa pagdiriwang na ito ng banal na Eucharistia. Si San Bartolome po ay patron ng bayan ng Malabon. At karaniwan, ang pagkaunawa natin sa patron ay tagapamagitan. Kaya nga sinasabi natin, San Bartolome, ipanalangin mo kami. San Bartolome, ipamagitan mo kami. At kayo po ang makapagsasabi na napakabisa ng panalangin ni San Bartolome. Kayo na ang magpapatunay sa dami ng mga pangyayari na kalugod-lugod sa inyo, mga pagpapalang dumating sa inyo, dala ng panalangin ni San Bartolome. Kayo ang buhay na testigo sa mabisang panalangin ng ating patron. Pero mga minamahal kong kapatid, kung minsan nakakalimutan natin, si San Bartolome ay hindi lamang tagapamagitan natin sa Diyos. Hindi lamang siya naririto upang ipanalangin ang ating mga kahilingan sa Diyos. Si San Bartolome ay ibinibigay din bilang huwaran nating lahat. Kung si San Bartolome o Nathaniel, gaya ng pagkakalarawan ni San Juan sa Ebanghelyo, kung siya'y makapagsasalita sa atin ngayon, ang sasabihin niya sa atin ay, tularan mo ako. Tularan ninyo ako. Sapagkat yan, ang tunay na debosyon, ang pagtulad sa ating patron. Pero ang tanong ay ito, saan natin siya tutularan? Bibigyan ko kayo ng acronym. Ang salita ay hope. Dahil ngayon ay Jubilee year na ang paksa ay Pilgrimage of Hope. Hope, H-O-P-E. So ang una ay matutularan natin si San Bartolome sa kanyang honesty. Honesty. Sabihin nyo nga, ay natulog na ang mga taga-Malabon. Honesty. Sabihin nyo nga ulit. Honesty, authentic, katapatan. Sa Ebanghelyo, nung sinabi ni Felipe kay Nathaniel, natagpuan na namin ang hinahanap nating Mesiyas. At sinabi niya, meron bang mabuting nanggaling sa Nazaret? Prangka. Walang pagkukunwari. Hindi plastic. Alam niyo tayo mga Pilipino, ayaw natin makasakit ng damdamin. Kaya hindi natin diretsahang sinasabi. Pero ang problema sa atin, hindi nga natin diretsang sinasabi naman natin sa iba. Sa halip na kausapin, pinag-uusapan. Kaya walang nangyayari sapagkat hindi direktang ina-address ang problema. Dahil, una, posibleng ayaw nating makasakit ng damdamin, pero, pangalawa, plastic tayo. Pagkaharap ang tao, sasabihin nito, "Oy, ang galing-galing mo! Oy, ang bait-bait mo! Oy, ang husay-husay mo!" Pero pagtalikod ng tao, nako, walang utang na loob niyan, no?
That is not honesty. That is not being authentic. That is being hypocrite. Ang opposite ng honesty ay hypocrisy. So tularan natin si San Bartolome sa kanyang pagiging prangka, sa kanyang pagiging tunay, sa kanyang pagiging tapat. Sa panahon natin ngayon na usong-uso ang fake news, ang mga balitang hindi totoo, na kung minsan tayo pa ang nagkakalat. Sana, katulad ni San Bartolome, tayo'y maging totoo. Honesty, authenticity, truthfulness. Yun ang una, H. Ang pangalawa ay O, openness, pagiging bukas. Sabihin nyo nga, openness. So anong una? Honesty. Anong pangalawa? Openness. Anong ibig sabihin nun? Bukas. Sinabi sa kanya ni Felipe, halika, tignan mo. Inanyayahan siya ni Felipe na tignan si Jesus. Come and see. At hindi siya nagmatigas. Oo, prangka siya. Pero siya'y bukas din sa mga posibilidad. So, nung lumapit siya kay Jesus, sabi ni Jesus sa kanya, pinuri siya ni Jesus. Sabi sa kanya, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, hindi siya mapagkunwari. Sabi sa Ebanghelyo, hindi siya mandaraya. Mas mainam po yung hindi siya mapagkunwari. Pagkatapos, sabi ni Jesus, ni Nathaniel, paano niyo ako nakilala? At sabi ni Jesus, alam mo, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng punong igos. Bukas palad, bukas ang puso, bukas ang isip. Yan ang problema natin, kumisan. Pinapaliwanagan mo na, ipinakikita mo na ang ebidensya, itinuturo mo na ang totoo, pangangatawanan pa rin yung kanyang maling paniniwala. Hindi ba? Hindi, basta, ako ang tama. Ipinakita mo na ang tama. Ginabayan mo na siya, pero ipinagpipilitan pa rin niya na siya ang tama. May mga ganun tao. Sarado ang isip, sarado ang tenga, sarado ang puso, pero bukas ang bibig. Yun ang delikado. Saradong isip, bukas ang bibig. Sapagkat ang saradong isip, pero bukas ang bibig, ang ibubuga nito ay apoy nasisira. Hindi ba't kumisan, diyan nagkakaroon ng pag-aalitan, diyan nagkakaroon ng pagkakawatak-watak, sapagkat hindi lahat ay bukas ang isip. Tularan natin si San Bartolome. Sa una, hindi siya naniwala. Pero sa bandang huli, binuksan niya ang kanyang isip, ang kanyang puso. Openness. Maging bukas tayo, katulad ni San Bartolome. Ang pangatlo at ang pang-apat ay wala na sa Ebanghelyo. Ang pangatlo ay prophetic, preaching, pangangaral. Alam niyo, si San Bartolome, pinaniniwalaan na matapos na si Jesus ay umakyat sa langit, ang mga alagad ay they were scattered. Kung saan-saan sila nagpunta. Kumalat sila. At sinasabi na si San Bartolome ay nag-mission sa India, sa Ethiopia, sa Mesopotamia, at sa bandang huli sa Armenia, kung saan siya'y pinatay bilang martir. Pangangaral. Anong ibig sabihin nito para sa atin? Ang tunay na deboto ni San Bartolome ay
makatotohanan at nangangaral at nagpapahayag ng totoo. Again, ang problema natin ay takot tayo. Takot tayong magsabi ng totoo. Takot tayong mangaral ng tama. Kaya kumakalat ang mali sa lipunan. Kaya kumakalat ang mga fake news sa ating bansa ay sapagkat takot tayong ikalat ang totoo. Sasabihin natin, nako, sila na lang, no? Baka gumulo pa ang buhay ko Totoo, posibleng gumulo ang buhay mo. Totoo, pwedeng maging mahirap ang buhay mo. Pero yan ay bahagi ng pagiging propeta. Yan ay bahagi ng pangangaral ng mabuting balita. Sa palagay niyo ba si San Bartolome hindi nahirapan? Pinatay nga siya dahil sa kanyang pangangaral ng tama, mabuti at maganda. My dear sisters and brothers, if we want the truth to reign, to be supreme, we have to be courageous to proclaim it 24/7. Prophetic. Handang magpahayag kahit na mahirap, kahit na kuminsan ay inconvenient, sapagkat ang mahalaga ay hindi kung ano ang sasabihin ng tao, kundi kung ano ang gusto ng Diyos. Honesty, openness, prophetic. Ang panghuli ay endurance. Pagiging matatag. Hindi sumusuko. Si San Bartolome ay pwede namang tumahimik. Umuwi na lang uli sa Palestina. Manahimik. Pero hindi. Hinarap niya ang lahat ng mga pag-uusig hanggang kamatayan. At sabi nga, batay sa mga kwento tungkol sa kanyang buhay, ay binalatan ng buhay. Kaya siya may hawak na gulok. Kaya may mga tindang gulok o itak. Meron pa ba sa labas? No? Nung bata po ako, taga rito din ako, no? Sa mga araw ng nobena, may mga taga Batangas na nandiyan sa harap at nagbebenta ng gulok. Ang hawak niya ay gulok o itak sapagkat simbolo ito ng kanyang paghihirap. Naghirap siya at namatay sapagkat hindi siya sumuko. Alam nyo, siguro dahil sa usong-uso ngayon sa ating makabagong panahon, ang lahat ay instant. Instant sinigang, sabaw ng sinigang, remote control, isang dial mo lang, makakausap mo na yung nasa ibang bansa. Everything has become easy. Everything has become relaxed. Everything has become instant. Ano ang epekto? Madali tayong sumuko kapag nahihirapan. Sana hindi totoo sa lahat, no? Pero ngayon daw, ang mga kabataan parang ang dali-daling bumigay. Ang dali-daling sumuko. Ang dali-daling mawalan ng pag-asa. Kaya nga ho, ang nakakabahala ay pabata ng pabata ang edad ng mga tao o kabataan na nagpapatiwakal sapagkat hindi na nakayanan ang pagsubok ng buhay. Ngayon, mapagalitan mo lang, magtatampo na. Noon, pag kami nagkamali, dadapa kami at may palo.
May disiplina. Ngayon, papakiusapan mo pa yung anak mo. No? Hindi na makuha sa tingin. Laglag na yung mata mo. No? Hindi ka pa sinusunod. Bakit? Kasi natatakot kung minsan ang mga magulang na pagsabihan ang kanilang mga anak sapagkat ang mga anak ay nagiging matampuhin. So anong nangyayari? Lumalaki ang mga batang hindi sanay mahirapan. Lumalaki ang mga batang hindi sanay sa mga pagsubok. Walang endurance, suko agad. Mga ginigilig kong kapatid, bahagi ng ating pagsunod kay Kristo ay ang pagpapasan ng krus. Kapag hindi ka handang magpasan ng krus, hindi ka handang maging alagad ni Jesus. So sa makatuwid, ang tunay na debosyon kay San Bartolome ay maipakikita sa pagyakap sa mga halimbawang kanyang ipinakita. Tapat, bukas, nagpapahayag ng may tapang, hindi sumusuko. Hindi sapat yung debosyon na nagsimba kayo, sasama kayo sa prosesyon mamaya, nagtitiri kayo ng kandila. Hindi. Mainam yon, pero kulang yon. Sapagkat ang tunay na deboto kay San Bartolome ay tinutularan ang kanyang halimbawa. San Bartolome, ipanalangin mo kami. At ang sasabihin sa atin ni San Bartolome, tularan mo ako. Amen.